tinodo na ang karma. May sinibak na naman. Nako, eto yung tagapagsalita na dating tinakbuhan ang isang senador. Tinanong lang, tumakbo. Ang bilis pala tumakbo na ito. Ito yung nangyari nakaraan. Ano na ba? Guys, hindi ako pinansin yan eh. Alay ka? Tagapagsalita ka ng PNP, pwede ba kaming pumasok doon? Sabi ni General Mabili kanina. Sabi ni General Mabili kanina, pwede po magkaroon sa Vice Chair. Pwede yung tanongin? Alam namin? Ma'am? Pwede po tagapagsalita ng PNP. Officer, please handle the best president of the Philippines very well. Treat him well. Senator. Tumatakbo si Senator. Ayaw niya magpa-interview ah. Dapat kinahanap Person, ayaw mo sagutin. Ano tinanong niya sir? Ito, saan ba pwede puntahan? Kasi kanina sabi ni General Malvin, dadalhin daw Tumatakbuhan na si Senator. sa airport. Oo, sabihan mo. Oh, di ba ang tindi? Tinanong lang ni Senador Bongo tungkol dun sa mga nangyari at tagapagsalita siya ng PNP. Abay, tinakbuhan si Senator Bongo dyan. Hindi ko talaga makalimutan yung pangyayari na yan. At eto na nga, Fajardo na maalam na bilang tagapagsalita ng PNP. Kinumpirma ni PNP Chief, o itong bagong PNP Chief, na si Jose Melencio Nartatis Jr. na hindi na si Fajardo ang magiging tagapagsalita ng kapulisan. Ayon kay Nartatis, dapat ay galing sa Public Information Office ang tagapagsalita ng PNP na matatanda ang malapit sa napatalsik na PNP Chief na si Nicolas Torre III. Nakita po natin yan kahit saan, kahit dun sa boxing, ay nandun yan sa likuran ni Torre. Nung nagja-jogging, nandun yan kahit saan. Kaya nga napagkamalan ng iba yan na kung ano man. Kagaya sa sinabi po ni Nartatis, ay dapat ay galing daw sa Public Information Office ang tagapagsalita po ng PNP. Itong si Fajardo, saan kaya ilipat to? No? Ay, may mga nagsabi po dyan na dapat daw sa Mindanao. Hindi makakalimutan ang ginawa ni Fajardo sa akin. Hindi ko makakalimutan yung ginawa niya. Na imbis na magpaliwanag siya kung ano yung mga nangyari, mga naganap, kasi tagapagsalita nga siya doon sa kay dating Pangulong Duterte yung pag-aresto. At talagang grabe yung senator na yun na tinakbuhan niya. Ang bilis tumakbo pala nito ni Fajardo. Ayon po dito kay Hyder Licomberry III. Wither lang yan. Sabi ni Joyce Javier, when the karma is going down. Ngayon, tahimik kayo. Sabi ni Maclum Malangas, baka pwede dito na lang itapon sa Mindanao. Ayan na, may nag-request na. Sabi ni Jeffrey Capena, di ka namin malilimutan, ante. Sana, Ako hindi ko rin makalimutan dahil dito sa ginawa niya. Tapos na ang love team ng taon. Ito yung sinasabi ko, na lagi silang magkadikit dalawa. Kahit saan makikita natin silang dalawa ni Diwata, yung Diwata ni Torre pala, ay napagkamalang love team daw ng taon. Kaya naglilinis na ba? Nililinis na ba nila? Kasi malapit na rin yung sa September na rin yung kay dating Pangulong Duterte, di ba? Yung magharap diyan sa ICC. At sabay-sabay ngayon, investigasyon sa mga Magna, sa flood control project, sa BICAM, sa budget. Sa 2025 budget ay talagang kini-question na rin bago maaprubahan yung 2026 budget. At maraming kaganapan ngayon. Kaya siguro naglilinis si Donyor. Kinakabahan na ba? Baka may biglang mag-file dyan ng impeachment. Kasi yung unang nagtangka ay talagang hindi tinanggap. Tapos hindi pa pinaupo. O hindi nakaupo yung Duterte Youth Party List. Sila yung unang nagtangka na mag-file ng impeachment para kay impeachment complaint kay PBBM. Kung meron man, naku po, ay abangan natin yan. Marami pang kaganapan. Karma ay nandyan lang. Ayon pa kay Bibi Sara, ang gaba dili magsaba. Dito na lang, thank you. Bye-bye.